Bibliolohiya, ang buo, malinaw at malalim na pagpapaliwanag. Ano ang TUNAY at BUONG? Kahulugan ng bibliolohiya. Ang bibliolohiya ay ang sistematiko, kumpleto at malalim na pag-aaral tungkol sa Biblia mismo. Kung ano ito, saan ito nanggaling, ano ang kalikasan nito, ano ang katangian nito, at kung anong kapangyarihan at halaga ang mayroon ito. Ito ang pinakapundasyon ng lahat ng ibang paksa ng teolohiya. Dahil lahat ng ituturo natin tungkol sa Diyos, tao, kaligtasan, at hinaharap ay kukunin natin dito. Kung mali ang ating pagkaunawa sa Biblia, kung ano ito at kung mapagkakatiwalaan ba ito, lahat ng ibang aral ay magiging mahina, mali o walang batayan. Sa mas malalim na kahulugan, ito ay pagsagot sa tanong, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa SARILI nito? Hindi lang ito opinyon ng tao. Pinag-aaralan natin kung ano ang sariling pagpapahayag ng kasulatan, kung ano talaga ito. Ang 7 pangunahing aral ng bibliolohiya. Narito ang bawat bahagi, ipinaliwanag ng detalyado, malinaw at malalim. Ang pinagmulan, kinasihan ng Diyos. Ito ang pinakasentro ng bibliolohiya. Ang Biblia ay hindi karaniwang aklat lamang. Hindi lang ito isinulat ng mga tao batay sa sarili nilang ideya, karunungan o alaala. Ang tunay na kahulugan ng kinasihan. Ang buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagpaloob sa katuwiran. Ang salitang kinasihan ay nangangahulugang hininga ng Diyos. Ibig sabihin, ang pinagmulan at puso ng nilalaman nito ay ang Diyos mismo. Paano ito isinulat? Ginamit ng Diyos ang mga tao. Ginamit niya ang kanilang isip, pananalita, estilo ng pagsulat, at karanasan. Ngunit pinatnubayan ng banal na espiritu ang bawat isa sa kanila upang isulat ng tumpak ang nais sabihin ng Diyos. Sapagkat hindi kailanman may propesya na nagmula sa kagustuhan ng tao. Sa halip, ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang sila ay pinatnubayan ng banal na espiritu. Kaya, ang Biblia ay sabay na salita ng Diyos at salita ng tao. Ngunit ang autor at may akda sa pinakamalalim na kahulugan ay ang Diyos. Ang katumpakan, walang mali o pagkakamali, kawastuhan. Dahil ang Diyos ang tunay na may akda, at ang Diyos ay hindi nagsisinungaling at hindi nagkakamali. Ang Biblia sa orihinal na pagsulat ay ganap na tumpak at walang mali sa lahat ng bagay na sinasabi nito. Kabilang dito, hindi lamang tungkol sa kaligtasan at espiritual na bagay, kundi pati na rin sa mga bagay na pangkasaysayan, heograpiya, at katotohanan na inilahad nito. Mahalagang paalala, ito ay tumutukoy sa orihinal na sulat na ibinigay ng Diyos. Ang mga salin na ginagamit natin ngayon ay ginawa ng tao, kaya maaaring may maliit na pagkakaiba, ngunit ang orihinal na mensahe ay nananatiling buo at mapagkakatiwalaan. Kung may tila pagkakamali o hindi pagkakaunawaan, karaniwan ay galing ito sa ating maling pag-intindi, hindi sa Biblia. Ang kapangyarihan, autoridad ng Biblia. Ibig sabihin, ang Biblia ang pinamataas na pamantayan at batayan ng lahat ng bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya at pamumuhay. Mas mataas ito kaysa sa opinyon ng tao, tradisyon ng simbahan, damdamin, kultura, mga turo ng mga pinuno, o kahit na mga agham na limitado ang kaalaman. Kapag may nagtuturo sa iyo, ang unang tanong ay, sinasabi ba ito ng Biblia? Kung labag sa Biblia, kahit gaano pa kaganda o katanggap-tanggap sa tao, hindi ito dapat tanggapin. Ito ay may karapatang mag-utos, magsaway, humatol, at magturo. Dahil hindi ito utos ng tao, kundi utos ng Diyos. Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at mas matalas pa kaysa sa anumang espadang may 2 talim. Hindi lang itong papel at tinta. Mayroon itong kapangyarihan at epekto. Ang kalinawan. Maiintindihan ng tao. Marami ang nag-iisip. Ang Biblia ay napakahirap intindihin. Para lang ito sa mga matatalino o pari. Mali ito. Ang aral ng bibliolohiya ay, ang mga pangunahing katotohanan ng Biblia ay malinaw at maiintindihan ng sinumang nagbabasa nang may pagnanais na malaman ang kalooban ng Diyos at tinutulungan ng banal na espiritu. May mga bahagi na malalim at mahirap talagang unawain,
Ngunit lahat ng kailangan mong malaman para maligtas at sumunod sa Diyos ay malinaw at madaling makita. Hindi ito nakatago o nakasulat sa wikang para sa iilan lamang, isinulat ito para sa lahat ng tao. Ang kasapatan, sapat at kumpleto. Ibig sabihin, ang Biblia ay naglalaman na ng LAHAT ng kailangan nating malaman mula sa Diyos. Wala nang kulang at hindi na natin kailangang magdagdag ng iba pang aklat o pahayag ng Diyos para sa ating kaligtasan at pamumuhay. Wala nang ibang bagong utos o bagong salita ng Diyos na kailangang idagdag upang mabuo ang kanyang mensahe. Ang katapusan ng Biblia ay nagbabala. Huwag magdagdag o magbawas ng nilalaman nito. Kung mayroong bagong aral na hindi tugma o wala sa Biblia, hindi ito mula sa Diyos. Ito ay sapat. Hindi mo kailangang maghanap sa ibang lugar para malaman kung paano ka maliligtas at paano magpasaya sa Diyos. Nasa Biblia na ang lahat ng kailangan mo. Ang pagkakaisa. Walang pagkakasalungat. Dahil iisang Diyos ang may akda nito, ang buong Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis ay isang buong kwento at magkakasundo ang lahat ng turo nito. Bagamat isinulat ito ng halos 40 tao sa loob ng humigit kumulang 1,500 taon sa iba't ibang lugar, wika at kalagayan, hindi ito nagkakasalungat sa sarili nito. Ang lumang tipan ay paghahanda sa bagong tipan. Ang bagong tipan ay katuparan ng lumang tipan. Lahat ay tumuturo sa iisang Diyos at sa iisang tagapagligtas na si Hesukristo. Kapag tila nagkakasalungat ang dalawang talata, ibig sabihin ay kulang pa ang ating pagkaunawa o maling paggamit natin, hindi sa Biblia. Ang layunin ng Biblia. Hindi isinulat ang Biblia para maging kasaysayan lang, tula o batas. Mayroon itong malinaw na pangwakas na layunin. Isa, kilalanin ang Diyos at ang kanyang ginawa. Pangalawa, ipakita ang ating kasalanan at pangangailangan ng kaligtasan. Pangatlo, ituro si Hesukristo bilang tagapagligtas. Ikaapat, hubugin tayong maging katulad niya. Panglima, ituro kung paano mamuhay ng kasiyasya sa Diyos. Juan 2:31 Ang mga ito ay isinulat upang kayo ay maniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng paniniwala ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Maling pananaw na dapat iwasan. Para mas lubos mong maintindihan ang bibliolohiya, narito ang mga maling pananaw na madalas naririnig. Isa, ang Biblia ay lang kagamitan ng tao. Maganda ang aral pero hindi salita ng Diyos. Sumasalungat sa kinasihan. Pangalawa, ang Biblia ay maraming mali at puno ng pagkakamali. Sumasalungat sa kawastuhan. Pangatlo, kailangan pa ng ibang bagong aklat o pahayag para mabuo ang salita ng Diyos. Sumasalungat sa kasapatan. Pang-apat, mas mahalaga ang nararamdaman ko o sinasabi ng ibang tao kaysa sa nakasulat sa Biblia. Sumasalungat sa awtoridad. Buod ng bibliolohiya sa isang pangungusap. Ang Biblia ay ang kinasihan ng Diyos. Walang mali, malinaw, sapat, at nagkakaisang salita ng Diyos, na siyang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan na ibinigay upang kilalanin natin ang Diyos, maligtas, at mamuhay para sa Kanya. Gusto mo bang may tanong ka pa tungkol sa bibliolohiya o handa ka na para sa susunod na paksa? Sabihin mo lang kung ano ang nais mong talakayin pa.